Annyeonghaseyo, magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon po, ituloy na natin yung pagsagot sa EPS topic, reading tsaka listening section dito sa Book 1. Chapter 3 na po tayo. So simulan natin sa reading part. So again, yung instruction po dyan is 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. So translate ulit natin. 다음 meaning po niyan is next. Neyong, meaning po niyan is yung content. Merong gwa, so yung gwa dito, with. Pwede siyang and, pwede rin pong with. 관계 있는. So 관계 있는, ibig sabihin related sa English. Sa Tagalog, may kinalaman or may kaugnayan. 그림, meaning po niyan is drawing or picture. Meron lang pong object marking particle. And then 고르십시오, meaning po niyan is please select or please choose. Sa Tagalog, piliin. So Tagalogin natin. So sabi, piliin yung drawing na may kaugnayan or may kinalaman sa kasunod na content. So ito siya. Sasabi, 의자입니다. 의자입니다. So sa mga drawing dyan, sa mga picture na yan, alin ba yung 의자? Of course, correct answer is number 1. 의자. So 의자 is chair, upuan. So sabi dyan, this is a chair or it is a chair. So, 의자, upuan, chair. Etong number 2 is 책상. 책상. Eto namang number 3 is 침대. Bed. 침대. Number 4 naman po is 옷장. 옷장. Cabinet. 옷장. Or closet. So, pakitake note po ng mga vocabulary na hindi nyo alam and be sure to memorize it. Next po tayo. Dito naman tayo sa number 2. So, ang sabi sa number 2, 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? So again, 다음 meaning po niyan is next. 단어. 단어 is word, salita. Meron po ulit wa, meaning po niyan is with or and. 관계 있는. So 관계 있는 po ulit, related, may kaugnayan, may kinalaman. And then 무엇 is a what, no? What? Ano sa Tagalog? Yung imnika, yan po yung is or or are, ginagamit sa formal interrogative. So ang ibig sabihin lang po niyan is ano daw yung may kinalaman or related sa kasunod na salita. So yun po yung ibig sabihin. So number 2, sabi sopa. Ano po ba itong sopa? So sopa is sofa din sa English, sofa. Yung mga nasa living room po natin. So ano ba yung may kinalaman sa word na iyan? Number 1, sabi dito, schedule. Schedule. So schedule, meaning po niyan is season. So yung winter, spring, summer, and fall. So mali po yan. Wala namang kinalaman yung sofa dyan. Next, number 2, 날씨. 날씨, meaning po nito is weather. So of course, wala namang kinalaman din dyan yung sofa, kaya mali din po yan. Eto, 가구. 가구. So, 가구, ibig sabihin po nito is furniture. Furniture. So of course, ito yung sagot na hinahanap natin. Kasi yung sofa is a furniture. So number 3 yung tamang sagot. Etong number 4, 취미. Ano bang ibig sabihin nito? So 취미 is hobby.
Hobbies. Yung mga bagay na kinahihiligan mong gawin. Hobby. So of course, hindi namang related dyan si sofa, kaya mali din po yan. So again, correct answer is number 3. So dito naman po tayo sa kasunod, number 3, sabi, 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. So again, taum meaning po niyan is next. Taum. Jung is among. No? Among. Midjul. So midjul meaning po niyan is underline. No? Ito, yung mga naka-underline. Chin, ibig sabihin po niyan is mark. Bubun meaning naman po is part. Parte. No? Parte. Mannen, ibig sabihin naman po niyan is correct. Tama. Munjang, ibig sabihin po niyan is sentence. And guru shipsyo, of course, meaning yan is please select or please choose. So ang sabi lang po dyan in Tagalog, so piliin yung sentence na tama yung part na nakamarka ng underline sa mga sumusunod. So yun pong ibig sabihin yan. So pipiliin lang po natin kung alin dito sa 4 na choices yung may tama na naka-underline. Saburahin ko po na yung iba. So dito tayo, number 1. Tingnan natin, tama ba ito? Sabi, 방에 옷장가 없어요. 방에 옷장가 없어요. So yung naka-underline is yung ga. Naka-underline si ga. And mali po ito. No, mali yan kasi nag-end yung noun natin sa consonant. So kapag nag-end yung noun sa consonant, hindi ka pwedeng gumamit ng subject particle na ga. Dapat yung gagamitin mo is subject particle na i. I. So kaya mali yan, number 1. Ibig sabihin din po niyan, translate natin. Ibig sabihin, wala daw closet, cabinet sa kwarto. Ang means room with location particle. Utjang is cabinet or closet. Subject particle yung i. Opsoyo meaning none or wala. So wala daw closet sa kwarto. So again, mali po yan. Mali yung particle na ginamit. Next, dito tayo, number 2. Sabi, 저는 농부이 아니에요. 저는 농부이 아니에요. So tama ba yung gamit nito? Yung subject particle? Of course, mali po. Again, yung noun natin is nag-end po sa vowel na u. Kaya dapat ang subject marking particle na gagamitin is si ga. No, para maging tama yung sentence na iyan. So ang ibig sabihin po kasi niyan is 저는 ay ako. 농부. 농부 meaning farmer, magsasaka. And then merong ga, 아니에요. Ibig sabihin po niyan is not. Pwedeng are not, pwede ring am not. No? Yan yung kabaliktaran ni iyeyo and yeyo sa kulay. Ibig sabihin, I am not a farmer. I am not a farmer. So again, mali po ito kasi mali yung gamit ng subject particle. Next, dito naman tayo. Dito muna tayo sa number 4. Sabi, 유수프는 식당에 밥을 먹어요. 유수프는 식당에 밥을 먹어요. So si Yusuf daw, Yusuf, merong topic particle, and yung naka-underline natin is itong yung particle na So nakadikit siya kay siktang. So siktang is restaurant. Restaurant. Tama ba yung paggamit ni So mukhang tama, no? Kasi nakadikit naman siya sa location. So is a location particle. Pero mali po yung paggamit kasi si gagamitin nyo lang po yan kapag sinasabi po ninyo na yung subject is nag-i-exist sa location, meaning nasa location. Isa pa, nakatira sa location.
yung subject, o yung isa pa, ginagamit yung para markahan yung destination ng subject, yung lugar na pupuntahan ng subject. So yun lang yung commonly na use ng location marking particle. So pakitandaan po yan. So dito kasi, hindi siya pwedeng gamitin kasi meron po tayong action. So meron tayong action na habol mogoyo. Habol mogoyo meaning to eat meal. Eat meal. So may action na nangyayari sa location kaya hindi po dapat yung ginamit dyan. Dapat po eso. Eso. Para maging tama yung sentence na yan. So again, mali po ito. Pero translate natin. Yusuf는 식당에서 밥을 먹어요. Ibig sabihin, si Yusuf daw ay kumakain ng meal sa restaurant. Yun yung ibig sabihin niya. Next, number 3. So obviously, ito po yung sagot na tama. Siya na lang yung natitira. Sabi, Tara 씨는 회사에 있어요. Tara 씨는 회사에 있어요. So, yung naka-underline is si So, bakit kaya siya naging tama? Again, yung gamit po ni dito is to mark the location kung saan nag-i-exist si subject. Yun yung sabi ko kanina. Isa sa mga gamit ni is para markahan yung location kung saan nag-i-exist si subject. Sabi, si Miss Dara daw, the topic particle, ay nasa workplace or company. So isoyo kasi meaning po niyan is to have or to exist. Ibig sabihin, nag-i-exist sa company or nasa company si Miss Tara. So yun po yung dahilan kung bakit naging tama yung number 3. So pakitandaan po yan sa mga hindi pa nakakaalam, yun po yung kaibahan ni sa ni eso. Again, si ginagamit para markahan yung location kung saan nag-i-exist, nakatira, or pupunta yung subject. Habang si eso naman po ginagamit kapag mayroong action doon sa location. Action na nangyayari, mangyayari, or nangyari sa location. Next po tayo, dito naman tayo sa number 4. So, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So in short, fill in the blanks lang po ito. So fill in the blanks. So 머리가 너무 길어요. 내일 머리를 자르러 블랑에 갈 거예요. So again, 머리가 너무 길어요. 내일 머리를 자르러 블랑에 갈 거예요. So kung alam mo yung meaning nitong mori, and alam mo rin meaning nitong mga choices, posible mo po yung masagutan. So translate po natin para madagdagan yung vocabulary po ninyo. So, 머리가 너무 길어요. So mori meaning po niyan, pwedeng ulo, head, and pwede rin pong hair, buhok. Meron lang pong subject marking particle, meaning yan po yung pinag-uusapan natin sa sentence, yung buhok. Nomu. Nomu meaning naman po nito is to, pwede rin very, pwedeng so. And then kiroyo is an adjective meaning mahaba, long. Long, mahaba. So yung ibig sabihin ng first sentence, yung buhok na daw ay sobrang mahaba na. So my hair is too long. My hair is so long. Next, yung kasunod niya na sentence, sabi, neil. So neil meaning tomorrow, bukas. Tomorrow. 머리를 자르다. 머리를 자르다, yung verb natin dyan, 자르다 meaning to cut. 자르다 meaning to cut. 자르다 to cut. And then may mori.
with object particle, meaning gupitan yung buhok, to cut hair. Ito naman pong ro, meaning lang po niyan dyan is para sa Tagalog or in order to sa English. Order to or para sa Tagalog. Blank e kal kuyeyo. So blank tapos may e. So this is a location marking particle. And then yung verb natin, kal kuyeyo. So kada na naka-future tense, so meaning will go. Will go. So sabi niya, pupunta daw siya sa blank para magpagupit ng buhok bukas. So saan ka ba nagpapagupit ng buhok? Sa coffee shop ba? Coffee shop? So coffee shop is coffee shop. So katunog lang din, no? Coffee shop. So syempre hindi naman, kaya mali po yan. Number 2, Pyeonijong. Pyeonijong. So Pyeonijong, meaning po nito is yung mga convenience store. Yung mga 7-Eleven, Uncle John's, yung mga ganon. So hindi ka naman dun pupunta para pagpagupit ng buhok. Number 3, Uchegu. Uchegu. Uchegu is post office. And of course, hindi ka naman pupunta dyan para magpagupit ng buhok. Kaya mali din po yan. So the correct answer is Myeongsil. Myeongsil, ibig sabihin po is hair salon. So syempre, dyan ka pupunta para magpagupit ng buhok. So that is the correct answer. Myeongsil. Myeongsil. So again, pakitake note po ng mga vocabulary na hindi nyo pa po alam dyan para madagdagan pa yung vocabulary po ninyo. Next, dito naman po tayo sa number 5. So medyo mahaba po ito. So basahin natin yung instruction. Sabi, 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. So 다음 again, meaning po niyan is next. 글. So 글, ibig sabihin po niyan is passage or article. So ito po yun, yung babasahin po natin. Article, passage. Meron lang pong object particle. And then, ito naman pong ikta. So, ikta is to read. Merong gu. So, yung gu po dito is end. Nagko-connect ng adjectives and verbs. Neyong. So, again, neyong po is content. Sabi na natin kanina. Merong gwa. So, with or end. 같은 것을. So, 같은 것을 meaning po niyan is the same. Parehas. Same. Kahalintulad or kaparehas. And then, gurusipsyo. Please select, please choose. So, sabi dyan, read the following article or passage and please select the one that is the same with the content. Tagalogin natin, sabi, basahin mo yung kasunod na article at piliin yung may katulad sa content. So, babasahin po natin ito and then pipiliin natin sa choices kung alin po dito yung katulad dito sa babasahin po natin. So, burahin ko po muna itong iba. And then, basahin po natin para madagdagan yung vocabulary po ninyo. Sa unang sentence, sabi, 한국에는 한 개의 특별시와 한 개의 특별자치시 6개의 광역시가 있습니다. So, ibig sabihin po niyan, 한국에는, so, ibig sabihin sa South Korea daw, mayroong, 있습니다, meaning po niyan is meron or mayroon, isang special city. So, 특별시, ibig sabihin po niyan is special city. 한개, ibig sabihin po isang peraso. So, isang. So, again, sa South Korea daw, merong isang special city, merong wa.
Yung wa is N. Meron na naman pong hange, ibig sabihin isang o isang piraso. Tukbyol Jachishi. So, Tukbyol Jachishi, yung translation niya po sa English is Special Self-Governing City. So yun po siya. Special Self-Governing City. Tapos, may kama. Kasunod, Yosot Gen. So Yosot is a pure Korean number meaning 6. Merong counting unit ulit na Gen. So 6 na piraso or 6. 6 na Gwangyokshi. Gwangyokshi naman po, ibig sabihin niyan is yung mga metropolitan cities. Metropolitan cities. So ulitin po natin. So sabi, sa South Korea daw, mayroong isang pirasong special city, at isang special self-governing city. Meron din daw 6 na pirasong o 6 na metropolitan cities. So yun po yung sabi sa unang sentence. Dito tayo sa kasunod. 서울은 가장 큰 도시로 정치, 경제, 문화의 중심지입니다. 서울은, so ibig sabihin yung Seoul mismo, Seoul. 가장 큰 도시. So 가장, ibig sabihin po ng 가장 is pinaka. Most, pinaka. 큰. So yung 큰, ibig sabihin naman po niyan is malaki. 큰 is malaki. And then 도시. So 도시, ibig sabihin po niyan is city. City. So ibig sabihin, yung Seoul daw, yung pinakamalaking city. So yun yung sabi. Ito naman, 중심지. 중심지, ibig sabihin po niyan is center, sentro. So, 정치 naman, ibig sabihin po ng 정치 is politics, politika. 경제 naman, ibig sabihin po niyan is economy. Economy, ekonomiya. Munhwa naman, ibig sabihin po niyan is kultura, culture. So ulitin natin. Yung sabi sa second sentence, yung Seoul daw, yung pinakamalaking city, ito daw yung sentro, ito ay sentro ng politics, politika, ekonomiya at ng kultura. So yun po ibig sabihin sa second sentence. Third sentence naman tayo, sabi, 부산은 두 번째로 큰 도시로 아름다운 해변이 있어 많은 관광객이 방문합니다. So Busan은, so yung Busan naman daw, 두 번째. So 두 번째 ibig sabihin second, pangalawa. Second, 두 번째, second, pangalawa, malaking city. Sasabi, pangalawang malaking city. 큰 도시 again, big city. 아름다운 해변. So 아름다운, ibig sabihin po niyan is beautiful, maganda. Merong 해변, so 해변 is beach. So magandang beach, ibig niya sabihin, beautiful beach. And then iso, so meaning meron. So sabi dyan, yung Busan daw is pangalawang malaking city, meron daw magandang beach, sinasabi niya. Next, 많은 관광객. So 많은 is marami. Marami. 관광객, meaning naman po niyan is yung mga turista, mga guest or turista. Tourist. 방문합니다, ibig sabihin naman po nito is to visit, bumisita. So, ang sabi dyan, ulitin natin, so yung Busan, yung pangalawang malaking city,
meron daw magagandang beach, kaya daw maraming turista ang bumibisita. So yun po yung ibig sabihin ng Tagalog. So dito naman po tayo sa last sentence, sabi, 인천은 국제공항과 인천항이 있는 대한민국의 관문입니다. So sa Incheon naman daw, yung Incheon naman daw, 국제공항. So 국제공항, ibig sabihin po niyan is international airport. Merong gwa, so yung gwa, same po yan kay wa. Ibig sabihin is N. Incheonhang. So Incheonhang, ito naman po yung Incheon Port na tinatawag. Port ng Incheon. And then Inneun, ibig sabihin lang yan, meron, to have. Daehanmin국. So Daehanmin국, ayan po yung Republic of South Korea. South Korea. Gwanmun, ibig sabihin po ng Gwanmun is gateway. Gateway. Meron lang Imnida, yung is Amman. So ibig sabihin lang po niyan, yung Incheon daw ay yung gateway ng South Korea na mayroong international airport at Incheon Port. So yun po yung ibig sabihin ng last sentence. So pakitake note po ng mga vocabulary na hindi nyo pa po alam dyan and make sure na i-memorize para mag-expand pa po yung vocabulary po ninyo. Tapos na, burahin na po natin. And then, isa-isahin na po natin itong mga choices. Number 1. Sabi po sa number 1, 인천은 한국의 도시 중에서 두 번째로 큰 곳입니다. So, Tagalogin natin, yung Incheon daw. So, 한국의 도시. So, 한국의 도시, ibig sabihin, yung mga city daw sa South Korea. And then, may 중에서. So, 중에서, ibig sabihin po is among. Sa Tagalog, pwede siyang sa mga. No? Sa mga. Among or sa mga. 두 번째. 두 번째 again. 두 번째로 is second. Pangalawa, 큰 is big. And then gusimnida, yung good, ibig sabihin po niyan is place, lugar. Merong imnida is R. So Tagalogin natin. So sabi, yung Incheon daw ay pangalawa na malaking lugar among or sa mga city ng South Korea. Tama po ba yan? Actually, mali po yan. Kasi dinescribe yung Incheon dito sa last sentence. Wala pong nabanggit na pangalawa yan. Yung binanggit po na pangalawa is itong Busan. Busan은 두 번째로 큰 도시로, ayun siya, yun yung sabi. So yung Busan daw is second na malaking city. So mali po itong number 1. So hindi po yun si Incheon. Si Busan po yun dapat. So kurahin muna natin. So mali po yung number 1. Dito naman tayo kay number 2. 한국에는 특별시와 광역시가 모두 6개 있습니다. So 한국에는 특별시와 광역시가 모두 6개 있습니다. So sa South Korea daw, yung 특별시 at 광역시, lahat daw, modu meaning all, lahat, meaning in total, 6개 있습니다. So South Korea daw, yung special na city at yung metropolitan cities, kung ito total daw, lahat-lahat is 6 daw. 6. 6개. Meron daw 6. So mali po yan. Kasi 특별시,
한개, so isang piraso. May isang Tokbyolshi special city, so isa. Dagdag natin yung Gwangyokshi. So Gwangyokshi naman, 6개. So Gwangyokshi pa lang, 6개 na. So 6. So 1 plus 6 equals 7. So mali po yan. No? Kasi Gwangyokshi pala is 6개 na. Nakalagay dito lahat. No? Lahat kasama yung special city na isa. So mali po yan. Number 3, sabi, 관광객들은 아름다운 해변을 보려고 부산을 찾습니다. So, 관광객들. So, 관광객, again, ibig sabihin po niyan, turista, tourist, visitors, guest. Merong 들. So, 들 is a particle, plural particle. So, ito po yung katumbas ng adding S sa English. Basta more than one yung noun. S or ES sa English. So, ibig sabihin, yung mga turista, no? Mga sa Tagalog. So, yung mga turista daw, pumupunta. So, 찾습니다, ibig sabihin po niyan is to find or to visit, to go. No? So, pumupunta ng Busan. So, yung mga turista daw, pumupunta ng Busan. Ito naman, 아름다운 해변. So, 아름다운 해변, ibig sabihin po niyan is magandang beach. No? Merong Buryogu. So, Buryogu, yung Buddha po yan na ibig sabihin to see, to watch, to look. To see, to look, pwede rin to watch. Meron pong Ryogo. So yung Ryogo, ibig sabihin lang po niyan in order to or para. So sabi, ulitin natin. So yung mga turista ay pumupunta ng Busan para tingnan yung magagandang mga beach. So yun po yung ibig sabihin dyan. So tama po kaya yan? Actually, ito po yung sagot na hinahanap natin kasi ang sabi po dito sa pangatlong sentence, Busan은 meron daw magagandang mga beach. Marami daw turista ang bumibisita. So kaya po naging tama yung number 3. So yan po yung sagot na hinahanap natin. Etong number 4, tingnan natin kung bakit siya naging mali. Sabi dyan, 한국에서 가장 큰 도시인 서울은 대한민국의 관문입니다. So, 한국에서, ibig sabihin sa South Korea daw, in South Korea, 가장 큰 도시인. So, yung pinaka malaking city daw na Seoul, 대한민국의 광문입니다. So, 대한민국, again, Republic of South Korea. Gwanmun, again, is gateway. So, meron lang pong imnida, yung is-am-are sa formal, declarative, ginagamit. So, ulitin natin, sabi sa South Korea daw, yung pinakamalaking city na Seoul, yung gateway ng Republic of South Korea. So mali po ito. No? So bakit siya naging mali? Again, yung gateway po ng South Korea is hindi Seoul. Nakalagay po dito sa last sentence po natin, Incheon, yung gateway ng South Korea. Na merong international airport at Incheon Port. So the correct answer is number 3. So make sure po na kunin yung mga vocabulary na hindi pa alam, memorize, para kung lumabas man sa exam is alam mo na yung meaning niya. Hindi ka na malilito.